Tunay kang kapagmahal na Diyos. Wala kang katulad. Hallelujah. Kuya ikaw, Diyos. Salamat, salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Ano yan natin sa pananalangin? Si Pastor Noel. Sa mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tunay nga po, ang Diyos ay kasama natin. Hindi tayo iwan, hindi tayo pagabayaan. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y taos puso na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong patuloy. E binibigay sa amin ang pagkakataon upang kami po ay patuloy na makapagbigay sa iyo ng parangal, papuri, pasasalamat at pagluwalhati sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, kami po ay uli. Samahan po ninyo, Panginoon. Ganda ko po ito upang patuloy na ibigay sa iyo, Panginoon. At ikaw ang aming mga buhay, ang aming mga sarili. Kami po, Panginoon, ay inyong samahan, pagpalain sa oras ito sa aming pakikinig na iyong salita. Samahan niyo po kami at subaybayan. At kami po, Panginoon, ay patuloy ninyong paabagan. Kami po'y kalingay at bigyan niyo po kami ng kapayapaan. Aming Ama, salamat po sa oras na ito. Kami po'y maasa. Ang shield of the Holy Blood ay nakashield sa amin. Sa gabi ito, pagpalain mo ang aming mga kahilingan. Sa gabi ito, pagpalain mo ang aming mga plano at pangarap. Lord, ikaw ang nakatatalastas ng aming puso at isipan. Kami po'y bigyan niyo po ng pagkakataon na ikaw ay patuloy namin maitaas upang sa gabi ito ay ang lahat ng mga panunod sa Facebook broadcast ay mapagpalang lubos. Maraming po salamat, Panginoon. Umaasa po kami na bibigyan mo kami ng karunungan at higit sa lahat ang kapangyarihan sa pamagitan ng aming pakikinig na iyong salita. Mangusap po kayo sa aming Panginoon at kayo po'y makikinig sa gabi ito. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Narap po tayo sa pag-aawitan, papupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi dito sa kanyang salita, sa awit 30 verse 4 and 5, purihin si Yahweh, siya inyong awitan. Ninyong bayang hinirang, siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan, ang kanyang galit ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Amen. Amen. Ay pagpapuri na manamig sa presensya ng Panginoon. Kapalit ay galak. Sa ating pagpapuri sa Panginoon. Pagpapuri na bibigyan natin sa ating Diyos pagbuhay. Dahil tayo manamig sa presensya ng Panginoon. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Ito ay narito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ito ay narito ngayon, nananapit. Nananapit na makita, luwalhati na iyong mukha. Buhay na ito ngayon, naghihintay. Yes, Lord. Inaasama sa presensya mo'y muli maranasan. Buhay na ito ngayon, nananatiling. Amen. Nananapit na makita, luwalhati na iyong mukha. Sumasayaw ka, kagalan kumatawa, nananapit
Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasahan ang presensya mo'y muling maranathan. Ako ay narito ngayon, nananabing, nananabing na makita, luwalhati ng iyong mukha. Masayaw na kagalang kumatawa, nananabing na makita, muli mong makikita. Panginoon Jesus, malayang-malaya ka, gagawin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyong. Sayaw na nga, amen. Kagalang kumatawa, nananabing na makita, muli mong pakisita. Panginoon Jesus, malayang-malaya ka, gagawin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyong. Hallelujah! Praise the Lord! Makasarap po sa Panginoon. Nagagawin sa Panginoon na, amen! Sayaw na nga, sa galag kumatawa, nananabig na makita, muli mong pagisima. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka, gagawin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyong. Gagawin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyong. Gagawin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyong. Hallelujah! Thank you, Jesus. Para magpuri sa Panginoon, ang pagbahin kapag siya ay buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin sa Panginoon. Patuloy tayo magpuri. Anyayahan natin ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan sa araw nito, sa gabi ito. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you. Oh, we worship Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We need you. Kailangan ka namin, Panginoon, sa araw na ito, sa aming buhay.
ang kapangyarihan pagsama mo. Puso'y umiibig, nabibigani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. At kahit walang kapiling, puso'y pag-ingasin. Di ba ikukumpara ang buhay na masdan ka? Sinasamba at minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. At kahit walang kapiling, puso'y pag-ingasin. Di ba ikukumpara ang buhay na masdan ka? Sinasamba at minamahal kita. Yes, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa ganito, God. Salamat, Banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Eternal God. Diyos, na patuloy namin sasabahin, pupurihin. Minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. At kahit walang kapiling, puso'y pag-ingasin. Di ba ikukumpara ang buhay na masdan ka? Sinasamba at minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. At kahit walang kapiling, puso'y pag-ingasin. Di ba ikukumpara ang buhay na masdan ka? Sinasamba at minamahal kita. Sinasamba at minamahal kita. Sinasamba at minamahal kita. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katulad. Sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng pagpulit, pagsalamat. Sa iyo lamang ang lahat ng pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Banal na Espiritu, sa gabi nito. Hallelujah. Samahan niyo po kami mula ang umpisa hanggang sa matapos. Ganoon din sa maghahayag kayo sa iyo lahat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ayun. Mayabang pagpulit, pagsamba. Amen. Amen. Thank you, Lord. Una sa lahat, isang mapagpalang gabi sa ating mahal na Panginoon, Yeso Kristo, sa ating Ama, sa ating Amang nasa langit, na makapangyarihan at lumikha ng langit at lupa. Isang mapagpalang gabi po sa ating Panginoong Yeso Kristo, sa ating mahal na Panginoon. Ganon din po sa ating sa banal na Espiritu ng Panginoon. Maraming pong salamat sa inyo pong pagkalinga, pagkupkup sa buong maghapon, sa buong magdaman, sa araw-araw, sa aming pamumuhay habang kami nabubuhay. Salamat po sa kalakasan, kalusugan ng aming mga pisikal na katawan. Tunay na ang Diyos ay mabuti at kailanman
ay hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon Yeso Kristo na sa atin ay ang ating founder and ating foundation ng ating pananampalataya. Okay, isang mapagpalang gabi po. Ako po ay nais ko magpatotoo. So, about po sa katatagang binibigay ng Diyos sa akin. Amen. At kung wala ang Diyos, hindi ko mararanasan yung magandang buhay. Amen. Na habang ako'y namumuhay, namumuhay dito sa mundo, naranasan ko yung magandang pagkalinga ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya pinupuri ko siya. Amen. At pangalawa, He is the great provider. Amen. Talagang Tunay. siya po ang nagpo-provide ng lahat ng aking pangangailangan. Maging ang inyong pangangailangan. Amen. Ganon din po, siya po ang great healer. Talaga pag minararamdaman ako, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon, na ating Panginoong Yeso Kristo na pinagagaling po niya agad ako. Amen. Thank you, Lord. Thank you so much. At kapag wala tayong budget, ang Diyos po ay great provider. Talaga Amen. nagpo-provide po siya. Amen. At nagpapasalamat po ako sa saan man tayo naroon, kahit tayo nandito, sa pamagitan ng Facebook broadcast. Nakakarating po tayo sa napapanood tayo sa Canada, sa Australia, sa Amerika, sa Hong Kong. Napapanood po tayo sa buong mundo, maging dito po sa buong bansang Pilipinas. Sa Dasmariñas, Cavite, sa buong Cavite, napapanood po tayo ng ating mga kaibigan. Maging dyan po sa lugar ng Baguio, lugar po sa iba't ibang dako, Palawan, Laguna, tayo po Batangas, Pampanga. Napapanood po tayo. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi kailanman tayo iniwan, hindi pinababayaan man. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. At hindi tayo kailanman hihiwalayan ang kanyang presensya. Habang tayo nabubuhay, andyan si Lord. Lagi nakagapay po sa ating lahat. Maraming Amen. salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po tayo. Tunay. Pasalamat ka naman. Pasalamat. Salamat ka. Hallelujah, praise Lord God, hallelujah, praise Lord Jesus. Salamat po, ako ay magpapatutuwa din po sa mga nagdaang araw, Panginoon, pagmula ng araw ng linggo hanggang itong Webes. Hallelujah, salamat na sa Panginoon na talagang una sa lahat na isang malaking biyaya na pinagkakalob ng Panginoon sa amin, mga mahal ko sa buhay at sa aming mag-asawa na talagang pagising namin sa umaga, isang malaking blessing para sa Panginoon na nagmumula po sa Kanya na kami binibigyan niya ng isang panibagong araw. Kami binigising pa, kami mag-asawa at ang ating mga mahal ko sa buhay. Salamat po sa malakas naming pangangatawan, malusog na pangatawan, maayos na kalusugan at malakas na state ng aming pangatawan po na binibigay sa amin ng Panginoong Jesus. Sabi niya po na talagang napakabuti ng ating Panginoon. Dahil sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pinababayaan. Dahil ang lakas natin ay nasa Kanya lahat. Hallelujah! Salamat po, Ama, sa walang sawang pag-ingat pagabay niyo po sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto. Panginoon, salamat po sa Diyos pong papuri at pasasalamat po, Ama, ay tanging sa inyo po namin kami. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Mapagpalang gabi din. Unang-una sa ating Panginoon sa ating Diyos na buhay, na nag-alay ng buhay para sa atin. Gusto ko rin magpasalamat sa isang linggo na ibinibigay ng Panginoon sa buhay ko. Bilang isang nanay na solo parents talaga, nakita ko ang kapitihan ng Panginoon. Na hindi niya kami pinabayaan mag-ina. Andun yung kilos ng Panginoon. Marami siyang mga ginagamit ng mga instrumento na napakabuti ng mga ilangan doon sa biyaya at kapag ng Panginoon. Kaya nga yung pinangawakan ko sa kanyang salita, yung Philippians 4:13, sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko lang ang lahat ng bagay sa tulong ng ating Panginoon si Kristo na nagbibigay ng lakas.
Salamat sa Panginoon sa biyaya niya na patuloy niya provide mga kailangan mag-ina at may biyaya pa po siyang binibigay sa amin. Salamat dahil kanina lang po ay kahapon nabalitaan namin na darating ang kanyang scholarship ng aking anak. Glory to God. At nagpatanggap po namin yung scholar na binigay sa anak ko. Talagang nabila pa ka ng form kanina. Biyaya po ng malaki ng Panginoon na ibinigay sa amin. Basta gumawa lamang tayo sa Kanya, magtrabaho sa Kanya, sa biyaya tabag ng Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin. Dahil ang pangako ng Diyos, tunay at tapat na siya ay magbibigay sa atin. Kaya salamat sa Panginoon sa bunsang linggo, na kalakasan, kalusugan, na nagpili sa akin, maging sa aking anak. At yun, malaki pa sa akin, sa biyaya ng Panginoon. Siya ay nagbibigay sa akin ng pangailangan, provider, ang great provider natin. Sa Diyos lang ang lahat ng papuri. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ay. Okay. Yung kalikasan. Tuloy nga po na ang Diyos ay mabuti. Habang naglilingkod po tayo sa Panginoon, yung ating pamilya hindi pinababayaan ng Diyos. Amen. Ang kaligtasan ng pamilya natin ay lagi nasa kanila. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon. Hindi kailanman tayo iiwan. Pababayaan man ng ating Diyos.
Tayo po'y manalangin. O dakila at makapangyarihang Diyos, Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin at dinadakila sa gabing ito. Ninuduwalhati ka namin at pinaparangalan. Itinataas ka namin sa gabing ito, Panginoon. Salamat po aming Ama sapagkat ikaw ay lagi naming kasama. Kinakalinga mo kami sa pamagitan ng banal ng Espiritu. Salamat po sa kaligtasan na aming taglay. Salamat po sapagkat ikaw ay di nag-iiwan, di kami pinababayaan at di. Salamat din po, Panginoon, sa iyong pagiging great provider. Salamat po sa iyong pagiging mapagmahal na Ama. Salamat po aming Ama, ikaw ang aming healer. At kailanman kami hindi iiwan, hindi kami pababayaan. Basbasan mo po ang iyong salita na inyong pipapahayag sa amin at pagkalunod sa amin ang karunungan, Panginoon, upang maunawaan namin ang lahat ng iyong sinasabi sa iyong salita. At tumaasa po kami na sa pamamagitan ng iyong salita, lahat kami magtatagumpay. At ang bawat isa na nakakarinig at nanunood ay iyong pagpapalain. Sapagat kung kami po ay inyong pinagpapala, pagpapalain mo rin ang mga nakikinig at nanonood. Salamat po, Panginoon, aming Ama. O aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang salita po ng Diyos ay makikita po natin sa John chapter 16, verse 25. Ang pagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po na napakalaga ang pangalan ng Panginoong Jesus kapag ito po ay ating nawiwika. Na kapag winika mo ang pangalan ng Panginoong Jesus, kailangan meron kang pananampalataya sa Kanya. Amen. At ang pagtitiwala sa Kanya ay di dapat nawawala. Amen. Sapagkat tayo po ay sinusubaybayan ng ating Panginoon at kailanman ay hindi tayo hihiwalayan ng Kanyang kapangyarihan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi po dito, ang mga ito ay sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahon, hindi na ako magsasalita sa inyo ng ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At di ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Mahal kayo ng Ama sapagkat ako'y minamahal ninyo. At naniniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako nga'y nanggaling sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis na ako sa sanlibutan at babalik na sa Ama. Sinabi ng kanyang mga lagad, ngunit ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangusap sa amin at hindi sa patalinaga. Ngayon alam na po namin lahat, alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi kailangan tanungin pa kayo ninuman. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos. Sinabi ni Jesus, talaga bang naniniwala kayo? Darating ang oras at ngayon na nga. Magkakawatak-watak kayo at magkakanya-kanyang kayo ng lakad. At iiwan ninyo ako, gayon may hindi ako nag-iisa. Sapagkat kasama ko ang Ama, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipagkaisa sa akin at magkaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit
tibayan ninyo ang inyong loob. Amen. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah sa pagkakabasa ng kanyang salita. Alam natin na ang Diyos ay di nakikita. Ngunit sabi po ng John chapter 29 verse 20, mapalad ang mga naniniwala kahit ang Diyos ay di nakikita. Amen. So tinuturo ng Panginoon, ang pananagumpay ay nasa paniniwala at pagtitiwala Amen. sa Diyos, sa ating Panginoong Heso Kristo, sa pangalan niya. Amen. At kapag ikaw po ay nagtatagumpay, huwag mong kakalimutan na ikaw po ay magpasalamat. Tumanaw ng utang na loob sa Kanya sapagkat hindi mo makakamtan ang mga bagay na nakamtan mo ngayon kundi sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya pinupuri natin siya at pinasasalamatan. Amen. Once siya po ay iyong pinupuri, ang Diyos po ay nagagalak. Once siya po ay tinataas mo at pinararangalan, pinapupurihan ng mga awiting makalangit, Amen. ang Diyos po ay nalulugod. Amen. Kapag ang Diyos po ay nalulugod sa atin, haharapin po niya ang lahat ng mga pagsubok na dadaanan mo sa buhay. Hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Sabi ng Panginoon sa Pahayag, chapter 20, sabi ng 3:20 ng Pahayag, ako'y tumutuktok sa pintuan ng inyong tahanan. Kung ako'y inyong papapasukin, ay ako'y papasok at magkasalo tayong kakain sa inyong kainan. Sa inyong pagkainan. Amen. At kung di rin ninuman ang aking tinig, sinasabi ng Panginoon, ako'y mananahan sa Kanya. Amen. So, tinuturo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ang katotohanan, ang siyang makakapaghiwalay sa mundong ito. Ang tayong lahat po ay ihiwalay ng Panginoon sa sitwasyon sa mundo sapagkat tayo naniniwala at sumasampalataya ng ating Panginoong Jesucristo ay kasama natin. Sabi ng Matthew chapter 1, God is with us. Amen. So, tinuturo ng Diyos, marami ang mag-aalinlangan. Marami po ang di nakasusunod sa kalooban ng Diyos, kaya ang kaligtasan po ay napakahirap nilang maranasan, makamtan. Kaya dito po, ipinakikita ng Diyos ang pagdating po ng Espiritu ng Diyos ay batay po ito sa iyong paniniwala at pagtitiwala. Na matapos po ng Diyos ay pinaniwalaan mo, pinagtiwalaan mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Darating po ang Espiritu ng Diyos at ikaw ay kanyang sasamahan. Amen. Itinuturo ng Diyos na habang nananaan ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo, anumang kasalanan ay patutunayan ng Panginoon na hindi mo na magagawa ang mga kasalanan iyong dating ginagawa. Sapagkat yan ay mayroong nagkokontrol na sa buhay mo. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay banal. Ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan, siya po ay malinis. At siya po ay nananahan kung saan may malinis ang puso. Amen. So, tinuturo ng Diyos, mahal na mahal tayo ng Ama. Kahit anumang dalangin natin sa Ama, ito po ay pinakikinggan ng Ama. Kaya't ang ating Ama, kapag ating tinataas siya at pinararangalan sa pangalan ng Panginoong Yesus, tayo rin po ay pararangalan ng Diyos
at itataas din tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Pinakikita ng Panginoon, habang tayo po'y namumuhay, sa araw-araw nating pamumuhay na ang Diyos ay itinataas, pinararangalan, maririnig po natin ang kanyang tinig. Mararanasan po natin kung paano siya mangusap sa atin. At ito po'y, sa kanyang pangungusap, ikaw po ay tuturuan niya. Sabi po ng Awit, chapter 8, 32 verse 8, ang sabi po doon ng awit ay, bibigyan kita ng instruction. I will give you instruction para sa iyong lakad, ikaw ay magtagumpay. So, pinakikita ng Diyos, ng ating Ama, ng ating Panginoong Jesucristo, na habang tayo namumuhay, ang pagdating ng Espiritu Santo sa ating buhay, ay pinapatnubayan kanya saan ka man naroon. At lahat ng kalooban ng Diyos ay papahayag niya sa iyo upang mangyari ang lahat ng iyong inaasahan sa Diyos. Marami nga po mga tao ang dumadalangin sa Diyos, sa ating Ama. Sila po ay humihingi ng tulong sa Ama. Halos lahat ng tao dumadalangin sa ating mahal na Panginoon at sila po ay humihingi ng awa at tulong. Ngunit sabi po ng Bible, ng Isaiah 59 verse 2, ang Panginoon ay nagigimbing at di niya marinig ang ating mga tinig, ang ating mga dalangin sapagkat tayo nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya't ang kaligtasan ay para sa lahat, regalo ng Diyos. Kapag ikaw po ay nagpatuloy sa kalooban ng Diyos, Ama, sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo at nagpatuloy ka sa kanyang mga alituntunin, sa kanyang mga utos, ay sinusunod mo po at ang kanyang mga batas, tatandaan niyo po, ang Diyos kailanman hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen. Kaya't kahit anong daraanan mo, saan ka man naroon at saan ka man pumaraon, ikaw man ay nasa ibang bansa, ikaw may nandito sa mundo, sa ating bayang sinilangan, at ito'y ang tinatawag na Maharlika. At ikay nandito, titiyakin ng Diyos, ang patnubay ng Diyos ng ating Panginoon, Heso Kristo, ay hindi po aalisin sa iyo. Bakit? Sapagkat siya po ay ating itinataas, ipinapatotoo, ipinapahayag, atin po siyang pinararangalan. Kaya habang tayo gumaganap ng kanyang kalooban, ang Panginoon naman ay tumatanggap ng lubos. Tinatanggap niya ng lubos ang ating mga parangal at papuri. Kaya't walang kalungkutan ang magaganap sa buhay natin. Lahat ay pawang kagalakan sapagkat ang ating Ama ay ibinigay na sa atin ang kanyang anak na si Jesucristo upang makasama natin at tayo kanyang mapagmasdan sa sanlibutan ito upang di tayo mapakama. Kapag tayo po ay namumuhay sa mundong ito, lagi natin tatandaan, may Diyos po na nagmamay-ari sa buhay natin. Amen. May Diyos na nangangalaga sa atin. Amen.
Pero kung ito hindi mo binibigyan ng appreciation, hindi mo ito pinapansin, kahit siya po'y mapagmahal na Diyos at mapag-alagang Diyos, hindi kanya makakalinga sapagkat hindi mo siya na-appreciate ang kanyang ginagawa sa buhay mo. Kaya nga sabi po ng 1 Samuel chapter 2 verse 30, sinabi ng Panginoon, pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin. So, tinuturo ng Diyos ng ating pamumuhay sa mundong ito ay isang yugto o isang para ito isang isang yugto ng buhay na kung saan ay tayo po'y naparito rin sa mundong ito upang tayo po ay magdanas ng pawang kagalakan sa piling ng Diyos. Amen. Ngunit hindi nararanasan ng karamihan sapagkat sa sanlibutan ito'y sila'y natutokso. Natutokso sila sa mga kalayawan at kadalasan po ay hindi na nila napapansin na may Diyos na nakatingin sa kanila. Kaya nga po, habang tayo nabubuhay, huwag mong iisipin na walang nakatingin sa iyo at walang nanonood sa iyo. Habang ikaw namumuhay dito sa mundo, ikaw ay pinagmamasdan ng Panginoon at ikaw oras-oras at araw-araw. Sapagkat pagdating ng paghukom, ay pananagutan natin ang lahat ng ating sinasalita at ginagawa dito sa mundo. Kaya't kapag tayo po ay gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay pagdating ng paghukom at ay inabutan ng kamatayan, ay hindi ka na nakapagsisi sa iyong mga kasalanan. Tayo pong lahat, tayo ay wala ng puwang na makarating pa sa kanyang karya. Sapagkat nagpapatuloy ka sa pagkakasala, at kapag nagpapatuloy ka sa pagkakasala, at di mo ito pinagsisihan, inabutan ka ng kamatayan ng buhay. Dito po, paghukom na ang iyong ang aabang sa iyo. Sapagkat dalawa lamang ang patutunguhan ng tao, ang impyerno at ang langit. Ngunit habang tayo nabubuhay, huwag na nating hintayin pa ang tayo po ay makaranas na kung kaya't binibigyan muna ng kung ang miral ko po bago tayo putulan ng kuryente ang isang bahay, ay nagpapadala po ang miral ko ng notice o disconnection bilang paalaala na meron kang dapat bayaran. At dito po sa ating pamumuhay sa mundong ito, isang paalala po ang binibigyan ka muna ng sakit. Kapag ikay nagkakasala, ang sakit po na dinadanas ng maraming tao, sila'y nakukumpay sa iba't ibang hospital, sila po'y ginagamot. Yang mga sakit pong yan, isang palaala sa atin na pagsisihan na ninyo ang lahat ng inyong kasalanan at talikuran. At ikaw ay mapapabilang sa kaharian ng langit, sabi ng Panginoon Jesus. At kapag ikaw po ay nagsisi, tinalikuran ng kasalanan, ikaw ay patatawarin ng Diyos at ikaw ay pagagalingin niya at sa iyong kagalingan, bibigyan ka pa niya ng mahabang buhay at habang namumuhay ka sa mundong ito, ikaw ay makakikilos ng may kalayaan, namumuhay ka sa matagumpay na pamumuhay sapagkat sabi ng Panginoon, nagpagtagumpayan ko na ang sanlibutan.
Amen. Kaya kapag hindi ka nagsisi, inabutan ka ng kamatayan, ang Diyos po ang magiging kaharap na natin. Kaya kung tayo po'y nagsisi, nagbalik loob, ang buhay natin ay nagkakaroon pa ng extension. Kaya mga kapatid ko, pinakikita sa atin ng Panginoon, maniwala po kayo sa mensaheng ito. Sapagkat sabi ng Kawikaan, dito sa Kawikaan, sinasabi po ng chapter 16, Kawikaan, ang balak ng isipan ng tao nagmumula. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Kapag tayo po'y nag-iisip ng masama, yan po ay lumalabas sa ating salita, sa ating bibig. Kapag yan ay lumabas ay masama, diyan po ang Diyos ay may nakahandang kaparusahan. Kaya ingatan natin ang ating bibig, ang ating dila. Amen. Na kung ano man ang iniisip mong pangit, huwag mo nang bigkasin. Huwag mo nang salitain. Sapagkat ikaw ay hahatulan. Pero kapag maganda ang iyong sinasabi, iniisip, na ang Diyos ay mapaparangalan at ito'y binigyan mo ng kaganapan at sinalita mo at isinagawa ang kalooban ng Diyos, ikaw ay kanyang laging pagpapalain. Amen. So, tinuturo ng Diyos, ang akala ng tao, tama ang kanyang kilos. Hindi natin alam na kapag walang patnubay ang Espiritu ng Diyos sa atin, at dinananahan ng Espiritu ng Panginoon sa atin, ang ating mga kilos, akala natin tama, ngunit ito'y sa paningin ng Diyos, ito ay mali. Kaya ang ating Diyos na makapangyarihan, ang siya nakakatatalus ng laman ng ating puso at isipan. Kaya tayo po ay laging magtiwala sa ating Panginoong Yesu Cristo. Amen. Laging tayo sa Kanya ay gumawa ng ayon sa Kanyang kalooban. Habang ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay, huwag mong kakalimutan ang susi po ay pagpupuri palagian sa Diyos upang magkaroon ng katugunan ang iyong pangangailangan, ang iyong problema ay magkaroon ng kalutasan. Amen. Kung kay Yahweh ka lagi magtitiwala sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ang lahat ng iyong gagawin at lahat ng iyong pupuntahan, ikaw ay magtatagumpay. Sa Kanya mo lamang ipagkakatiwala. Pupunta tayo ng ibang bansa, pupunta tayo kung saan lugar, manalangin ka muna at isang gunit sa Panginoon. Sabi po ng Kawikaan chapter 16, verse 3:16. Sabi niya, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at ikay magtatagumpay sa lahat ng iyong layunin. Amen. Kaya bawat isa sa atin, bago ka lumayo ng iyong tahanan, bago ka pumunta kung saan ka pupunta, umupo ka muna at ikay manalangin sapagkat ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang magiging sitwasyon mo sa lugar ng iyong pupuntahan upang ikaw, kung ito'y masama, ikaw kanyang iingatan at kung ito'y mabuti, ikay kanyang pagpapalain. Amen. Hallelujah! Lahat ng tagumpay
ay mula sa Diyos. Amen. Ang lahat ng pagpapala ay nasa ating Panginoong Yeso Kristo. Amen. Kaya lamang nais ng Diyos na para maranasan natin ang tagumpay at ang mga pagpapalang ito, dapat lagi nating ilagay sa isip ng karunungan ay hingin sa Diyos upang ibigay sa atin upang ikaw ay kanyang samahan, tulungan sa lahat ng iyong gagawin at ikaw ay mapapagpala at ikay magtatagumpay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa tinuturo ng Diyos, pinamumuhian ng Panginoon ang mga taong hambog at mayayabang. Ang tawag sa kanila po'y mga mapagmataas. Tayong mga anak ng Diyos, laging maging mapagpakumbaba. Sapagkat sasamahan tayo ng Panginoon. Ngunit ang mga taong mapagmataas, mayayabang o hambog, ay hindi kailanman makakaranas ng tagumpay sa buhay, lalo silang ididikdik pababa ng Panginoon. So, tinuturo ng Diyos, ang katapatan kay Yahweh ay bunga ng lahat ng ating paghingi ng kapatawaran. Kapag ikaw ay nagkakasala, dapat humingi agad ng tawad sa Diyos upang ang nais niya na katapatan ay lagi mo maisagawa. Ano po ang gusto nang mangyari ng Panginoon? Habang kinabubuhay, dapat kamuhian natin ang mga bagay na makasanlibutan. Kaya kapag tayo ay may kasalanan, tayo humingi agad ng tawad sa Diyos. Ang tawag dito ay katapatan sa Diyos. Kapag ikaw pala ay nagkakasala, humingi ka ng tawad sa Diyos. At ikay patatawarin. Bakit? Sapagkat ikay nagiging tapat sa Kanya. Ang buhay ng tao sa mundo'y maigsi lamang. Ngunit habang tayo nabubuhay, dapat tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Huwag nating hayaan na namumuhay tayo ng ating bibig ay kung anong masasama ang binubukan ng bibig. Amen. Huwag nating hayaan yon. Ang bawat iniisip natin ay pawang kasamaan. Ang bawat ating gagawin ay pawang makasasama. Huwag nating gawin yon. Sapagkat ang gusto, kinamumuhian ito ng Diyos. Ang paggawa ng kasamaan ay hindi nakalulugod sa Diyos at ang buhay niya ay mapapariwara. Kaya isang kalaban ng Diyos. Nagiging kalaban natin ng Diyos kapag tayo'y gumagawa ng kasamaan. Kahit ang bibig natin ay gamitin natin nang bumubukal sa ating bibig ay pawang mabubuting bagay. Amen. Upang ang lahat ng ating gagawin ay sundan ng Panginoon na mga kababalaghan, himala at pagpapala sa buhay natin. Amen. Hallelujah! Kaya itinuturo ng Diyos na once ikaw ay nakikinig ng kanyang salita, ano mang binabalak mo, yan ay tutuparin ng Diyos sapagkat ikaw ay nakasandal sa kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Ang tao nagbabalak, ngunit ang Diyos ang nagpapatupad. Amen. Sabi ng Kawikaan 16 verse 9. Ang bibig ng tao ay dapat ito'y kontrolin.
huwag agad bigla-biglang magsasalita ng kung ito'y isipin muna bago bigkasin para hindi tayo makasama. Kaya anumang negosyo, anumang trabaho, anuman ang iyong gagawin, sa araw-araw, dapat nasa katapatan ka sa Diyos. Dapat tapat ka. Nagninegosyo ka, hindi ka nagpapalaki ng tubo. Ikaw ay naghahanap buhay. Hindi dapat inaaksayang oras kapag hindi nakatingin ang iyong amo, ikaw ay nagtatambay. Kung kailan nakatingin ang iyong amo, saka ka nagsisipat. No, hindi tama. Kahit ang Diyos ay hindi nakikita, dapat gumawa tayo ng tama. Gumawa tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. At titiyakin ng Diyos na hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat ikaw ay tapat sa Kanya. Amen. Hallelujah. Nais ng ating Ama na tayo ay gumawa ng tama. Sapagkat bawat ginagawa mong tama ay katatagan ang dumadaloy sa iyo. Tibay ng loob at katarungan ay laging nasa sa iyo. Nais ng Diyos na kapag ikaw ay sumusunod sa Kanya, sa ating Amang nasa langit sa pangalan ng Panginoong Yesus, sinusunod mo siya. Ikaw ay Kanyang pamamahalain. Ika'y palalakihin niya ang iyong pamamahala. Kahit ang gusto ng Panginoon, laging ang Kanyang pandinig dapat laging makatotohanan ang iyating sinasabi. Ibig sabihin, walang kasinungalingan. At lahat ng sinasabi natin ay kinalulugdan ng Diyos. Kapag ikay kinalulugdan ng Diyos, lagi mong tatandaan, kasama mo ang Diyos na gumagawa sa lahat ng iyong gagawin. Amen. Kaya hindi ka mapapahamak. Kung bakit maraming OFW na napapahamak sa ibang bansa. Sapagkat dito pa lang sa Pilipinas, sila'y inoobserbahan na ng Diyos. Sila ba'y marunong makisama? Sila ba'y marunong sila ba'y marunong lumapit sa Diyos? Sila ba'y marunong magbigay ng oras sa Diyos? Kaya kahit sabi ng Panginoon, awit 121 verse 8, si Yahweh ang sa akin at sa iyo'y mag-iingat, saan ka man naroon, ika'y iingatan at di ka niya pababayaan. Amen. Hallelujah. Nakalulugod ka kay Lord eh. Ang buhay natin ay nakalulugod sa Kanya. Sapagkat araw at gabi, wala ka nang ginawa kundi mag-praise and to worship God. Pinupuri mo lagi ang Diyos sa pamagitan ng pag-awit. Lagi mo siyang pinapasalamatan. Lagi mo siyang dinadasalan. Lagi ka nagpe-praise sa Kanya. Lagi mo siyang kinakausap. At kapag siya'y lagi mong kinakausap, ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay lumalapit sa iyo at laging ikaw ay binabantayan niya at pinakikinggan ang lahat ng iyong mga plano at pangarap sa buhay. Amen. Hallelujah. Mm. Sapagkat siya ang magpapatupad noon. Kaya
Maraming negosyo ang nagtatagumpay. At maraming naghahanap buhay ay pinagtatagumpay. Ang lahat na nagtatrabaho ay pinagtatagumpay, ginagabayan, iniingatan, sapagkat ang Diyos ang iyong karunungan. Ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang iyong katalinuhan. Ano yon? Ang kanyang salita, ang iyong batayan, sandalan, sandigan, at tiyak. Ikaw ay kanyang tatagumpay at pagpapalain. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Sinisikap ng Diyos na walang masasawi sa atin. Sinisikap ng Diyos na tayo ay pagharian niya ng kanyang Espiritong banal upang ang buhay dito sa mundo ay di masawi. Nais ng Diyos na sa kanyang kagandahang loob bilang hari, ang lahat ng bagay na nagpapahirap sa iyo ay kanyang ahawiin. Amen? Amen. Amen. Ahawiin. Yeah. Sapagkat ikaw ay nakalulugod sa Diyos. Amen. Kaya mga kapatid ko, minsan ito ay isang bahagi lamang na ating ipinapaunawa sa atin ng Panginoon. Na wala kang magagawa kung hiwalay ka kay Kristo. Amen. Amen. Lahat ng mga taong sandigan ay si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang ating protection and guidance. Kapag naniniwala ka na ang Panginoong Jesucristo, ang pangalan niya ay makapangyarihan, at nagtiwala ka, saan ka man naroon, sabi ng Panginoon, at di hahayaan niyang ikaw ay mabuwal, at di ka sasaktan ng buwan kung gabi. Ano po yung pananakit ng buwan kung gabi? Yung nakakaranas ka ng kapag ating gabi, kung kailan ating gabi, ikaw ay sumasakitan dyan. Nakakaranas ka na ikaw ay nahihilo. Nakakaranas ka na ikaw may sakit at karamdaman. Bigla-bigla. Pero alam nyo, kapag ikaw ay malapit sa Diyos, lagi kang nananalangin sa Kanya, ang lahat ng yan ay hindi papayagan ng Diyos na makapasok sa buhay mo. Amen. Yeah. Iniingatan tayo kahit natutulog, kahit ay kumakain, kahit ay nagpapahinga. Iniingatan tayo ng ating Panginoong Jesucristo, ng makapangyarihang Diyos, sapagkat tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah! Last, itinuturo ng Diyos na habang tayo dumadalangin sa Kanya, habang tayo nananalangin, unti-unting nagbabago ang ating buhay at pamumuhay. Ano po yun? Ang ating buhay ay nagbabago na dati tayo ay nasa lumang buhay, ngayon patungo tayo sa buhay na walang hanggan na kaloob ni Kristo. Amen. Amen. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng panibagong buhay. Na dati tayo nasa hirap na pamumuhay, lagi nasa sakit at karamdaman, nasa mga problema. Ngayon, nung ang Diyos ang iyong tinataas, pinararangalan, tayo'y ililipat niya sa kung saan tayo'y laging iniingatan, pinagpapala na may taglay na kalakasan, kalusugan ang ating pisikal na katawan na nasa kanyang divine protection Amen. araw-araw. Yeah. Amen. Jesus. Hallelujah!
Kaya ang kalungkutan natin ay laging may kagalakan. Sapagkat ang Diyos na ating Panginoong Hesukristo ay naniniwala, nagtitiwala sa bawat isa sa atin na darating ang oras na ngayon na nga na tayo'y magkakasama-sama, magkakaisa kasama ang Panginoong Yesus upang siya'y ating parangalan, papurihan Amen. at luwalatin ang kanyang pangalan. Amen. At tayong lahat naman ay laging magtatagumpay at di tayo hihiwalayan ng pananagumpay at pagpapala. Ito'y parang anon sa dalampasigan, sunod-sunod at di tayo nauubusan. Amen. Amen. Hallelujah! Dahil manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Nakatsang kami naroon, walang pwedeng umapi sa amin, Lord. Amen. Walang pwedeng lumait, humusga. Manakit sa amin. Yes, Lord. O gumawa ng masama sa amin. Sapagkat sa araw at gabi na aming pananalangin sa iyo, Yes, Lord. gumagawa ka ng himala sa buhay namin. Amen. Sa aming pananalangin at pagpupuri at pagsamba namin sa iyo, ikaw ay nagbibigay sa amin ng proteksyon, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan sa gitna ng aming pamumuhay sa mundong ito ng kadiliman at makasalanan. Kami po ay iyong iniingatan. Kami po'y ginagabayan mo sa pamagitan ng banal niyong Espiritu upang bilang mga anak niyo na nagtataglay ng kaligtasan, kami kinalulugdan mo. At habang kami po, Panginoon, ay namumuhay na nakalulugod sa iyo, kami po'y kabayan ng iyong proteksyon upang di kami magkasala. Kami ingatan mo, balutin ng iyong banal na dugo upang kami po'y mabuhay na may katapatan at may pagmamahal sa iyo. Yes, Lord. Lord Jesus Christ, samahan niyo po kami at laging pagpalain. Lord Jesus Christ, kami po inyong subaybayan at kami inyong kahabagan. Lord Jesus Christ, kami po ay inyong kalingain at laging bigyan ng kapayapaan. Kami po'y basbasan ng iyong kamay. Kami po'y basbasan ng pagpapala. Yes, Lord Jesus. Na kung saan, Panginoon, ay hindi na namin mararanasan ang kahirapan, ang kakapusan at sakit at karamdaman, di na namin mararanasan. Sapagkat ibinigay ka na sa amin, Panginoong Jesucristo, bilang bugtong na anak ng Diyos na buhay. At ang sino mang sumasampalataya sa iyo ay hindi mapapahamak ngayon at magpakilan. Yes, Jesus. Kundi magkakaroon kami ng isang buhay na ganap at kasiyasiya at buhay na walang hanggan na aming makakanda. Lord Jesus, salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Linisin mo ang aming mga puso. Linisin mo ang aming mga budhi, ang aming mga mata, ang aming mga bibig, ang aming mga tenga, Amen. ang aming mga dila. Linisin mo ng iyong banal na dugo upang sa aming pamumuhay ay maging kalugod-lugod kami sa iyong Panginoong Yesus upang di kami makaranas ng kapamakan, ng iyong kaparusahan at makamta namin ang buhay na walang hanggan na pananahan sa langit na may buhay na walang hanggan. Sulat mo po ang aming pangalan, Panginoon, sa lahat ng Amen. buhay. Thank you, Lord. Sapagkat kami namumuhay at susunod sa kalooban mo, kami po ay inyong samahan
at naniniwala kami na hindi mo kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan. Maraming salamat, Panginoon, maging ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga apo, ang aming mga manugang, magulang, at aming mga kapatid sa laman. Shield mo rin sila ng banal niyong dugo bilang protection. Sila po'y pagpalain sa kanilang mga anak buhay at sa kanilang mga negosyo. At bilang mga anak mo, kami po, Panginoon, ay magpapatuloy at nakikipag-covenant sa iyo, Panginoon, na kami ay di aatras. Magpapatuloy kami tungo sa kalooban mo upang kaming lahat ay maging pagpapala sa lahat ng tao at sa lahat ng lugar. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Tunay nga na pangako ng Panginoon ay tunay at tapat sa mga nagmamahal sa Kanya. Natili po natin panghawakan ng mga pangako at mga salita ng Diyos na ating naririnig, nababasa sa kanyang mga aklat. Lagi po natin pagulay-gulayin dahil ito po ang magsisilbing kalakasan ng bawat isa. Sa panahon na tayo nangihina, sa panahon na tayo nagsubok, ating panghawakan natin palagi sa ating puso. Ikipot natin sa ating mga puso yung mga promises ng ating Panginoon. Salamat sa lahat ng mga nakikinig. Salamat sa Diyos na buhay. Sa lahat na natinig na kanyang mga salita sa araw ito. Sa lahat, pagpalain po ang bawat isa sa atin ng ating Panginoon. Sa anong dako naroon ng bawat isa. Luzon, Visayas, Mindanao, ng isa ibang bansa. Na patuloy ang pagmamahal ng ating Panginoon ay nananatili at hindi siya nagbabago. Patuloy po natin hanapin, isip natin ang ating Panginoon. Habang tayo malakas pa, habang tayo po ay meron pang binigyan ng panahon, pagkakataon, na ang Diyos ay nanatili sa ating buhay. Natin hayaan na ang ating buhay ay magiging walang kabuluhan. Tapos lagi natin isang puso ang kanyang mga salita. Na hindi tayo kailanman pababayaan ng ating Diyos na buhay. Ang ating Panginoon sa Kristo. Salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. Na natin ang kanyang salita, magpalain ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, ang bawat isang lalo higit nagdala ng kanyang salita. More wisdom, Panginoon. Bless mo ang buhay natin. Pastor Noel, at ang ating mga nagmamahal sa Panginoon. Pagpuloy na pinanghawakan ng ministry ng Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng pagpuloy. Sa God, Lord. Amen. Amen. Salamat. Thank you, Lord. God bless you po. God bless. Sabi na ng midweek service, di ba? Yan lang. May pahabol ka po, iniimbitahan po ang bawat isa. Patuloy tayo makinig sa salita ng Diyos. Every weekend po, meron tayong prayer Bible study po sa lugar nito, sa House Church. Every Sunday po, praise and worship po. Willing po na makinig sa salita ng Diyos. Anyayahan po namin kayo sa mga schedule every Thursday po, dito po sa gawain ng Panginoon. Sa nagdako tayo, ay lalo po natin pakinggan ang salita ng Diyos. Para na rin po tayo nanambahan dito ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. God is with us. Amen. The glory. Amen. Thank you. God bless po, sister. Salamat po Brother. sa inyong pakikinig. Felicidad, Sister B. Anthony. God bless po. Brother Rosie.